Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Otto Ranz. Magkikwentong muli sa inyo. Tatlong bagay po ang pag-uusapan natin ngayon. Naipon na po ang mga message sa atin sa Messenger. At may mga tanong po sila doon na akin pong ipaglilingkod sa inyo. So balik muna tayo sa ICE. Magpalamig muna po tayo sa ating internal combustion engine kwentuhan. May mga nagtatanong po, bakit daw po matigas ang preno? Bakit mahina ang preno? At bakit matigas ang clutch? Bakit umuugong ang differential? Bakit umuugong ang kanilang wheel bearing? Sasagutin natin yan, ibibigay natin yung ating kaunting nalalaman tungkol dyan sa abot po ng aking makakaya. Ngayon mga kapatid, naka-background sa akin itong crosswind na to na ginawa nating 4x4. Nung kinonvert namin, talagang humina po ang preno. Kasi naman, tignan nyo, ang laki na po ng kanyang mga gulong. Ayan po ang gulong niya, 35. Naiba pa ang kanyang ratio. Naiba na rin po yung kanyang mga calipers. Naiba na yung calipers na brake calipers sa likod, dating drum brakes, at naging disc brake. At ito namang sa harap, naging Toyota. O ito pa, papaliwanag ko po sa inyo. Example po mga kapatid, merong isang bata, tatakbo sa inyo, tumatakbo, babangga na sa inyo, pipigilin nyo, kayang-kaya nyong pigilin kung maliit na bata lang. Pero kapag ang babangga sa inyo, isang malaking tao na halos sinlaki mo at tatakbo, o baka mas mataba pa sa iyo ng konti, tulad ko, malaki ang tiyan, mahirap pigilin. Pwede ka rin bumaliktad sa lakas ng impact na babangga sa iyo. Ganon din po itong sasakyan ko na to, nung ito ay palitan ko ng malaking gulong. Dahil po sa lumaki na ang kanyang gulong, nahirapan din yung luma kong mga preno para pahintuin siya. So isa na po yun sa naging cost. Nagpalit na rin po ako ng mga disc brakes dito. Yung luma kong disc brakes, yung aking caliper, dating crosswind, dahil maliit ang rotor nun, pinalitan ko na po ito. Kasi po, ang harapan po nitong sasakyan na to ay Toyota. LN106 na differential, na may bungo sa harap, okay, solid axle, mas malaki po yung kanyang rotor, at ang kanya pong brake cylinder, bawat calipers niyan, kabilaan, left and right, apat dito at apat dito. Ganong karami yung mga cylinders niya. So, ibig sabihin, dumami yung lalamnan mo ng fluid. So, mula doon sa brake master hanggang papunta doon sa brake cylinders na marami. So, yung 8 brake cylinders na yun, kung i-compare naman doon sa lumang brake cylinders ng crosswind, talagang mas dumami yung content ng fluid po dito sa harap na brake calipers. Ngayon, sa likod naman, dati akong naka-brake drum, nagpalit tayo ng Pajero na differential. So, mas lumaki din yung aking rotor doon at lumaki din po yung piston cylinder doon, yung brake cylinder. Mas lumaki. So, nangailangan na naman ako ng mas maraming fluid na ilalagay doon. So, ngayon, dahil sa lumaki at dumami yung mga fluids na nakalagay doon sa brake pistons, sa harap at sa likod, so kailangan nyo pong magpalit ng mas malaking brake master. Kasi nga po, mabigat nang itulak yung mga piston nyo. Kaya ang nangyayari, kung mahina yung pressure na manggagaling dito sa brake master, hindi niya lahat maitutulak yung mga piston ng preno nyo doon sa mga gulong. Biro nyo sa harap 8, sa likod 2. So ang nangyayari, 10 pistons yun, na lahat yun ay may lamang fluid. So hindi na sila match. So ang nangyari, mas maraming itutulak ngayon yung pressure, pero yung magtutulak sa'yo ay kaunti lang. Dahil nga yun yung original mong brake master. Titigas ang preno. Kung wala ka namang improvement, brake master lang pinalitan mo, marami yung volume na papasok sa isang kapirasong tapak mo, malaki. Yung volume ng fluid na papasok sa linya, sa 4 na gulong, masyadong marami. Kaya matigas. Hindi ka na aabot sa dulo, sa ibabaw pa lang. Sa ibabaw pa Kasi lang malaki nga, malaki yung volume ng bubuga niyang fluid. Naglagay ka nun dahil nagpalit ka ng malalaking gulong Anong masasabi mo doon? Dapat pati yung wheel cylinder mo, palitan mo rin ng malalaki. Para mag-match doon sa malaki mong master. Kasi malaki yung gulong, mabigat na yun Kasi yung gulong malaki, yung disc mo, yung rotor, kailangan malaki rin ng konti. Lalaki rin. Para lumaki din yung kapit niya. Kasi ganyan yung gulong, ang liit lang rotor.
Late ng dish, hindi niya kayang pigilin yung, kaya lang lumaki ka rin, humaba ka rin. Okay. Yun nga. So, yung mga naglalaki ng gulong, wag lang siguro yung sobrang laki kasi yung iba naman allowable. Hindi. Kasi yung naglaki ng gulong, mararamdaman naman nila humina preno nila. Natural yun. Hihina talagang konti. So, anong gagawin mo? Mag-a-adjust ka na ngayon doon sa pedal. Yun ang mangyayari. So, doon tayo sa law of leverage. Yung pedal mo, i-adjust mo yung kinakabitan ng push rod. Itataas mo ng konti yun. Pag tinaas mo ng konti yun, mula doon sa original na kinakabitan ng push rod, lalambot po talaga yon. Napakalakas po ng pressure noon. Kayang-kaya niya ngayong itulak itong push rod, no, itong cylinder na to na malaki. Kasi nga po, yung leverage niya, humaba yung pedal natin dahil nga inakyat mo yung posisyon ng push rod. So para ka ngayong nagtatanggal ng gulong na ginamitan mo ng mahabang tubo. So ngayon, yung torque noon malakas. Kaya kaunting apak mo lang dito sa pedal, talagang kaya niyang itulak yung malaking brake cylinder. Nung araw, nakagamit ako ng Francisco, wala namang hydroback eh. Pero malambot ang preno noon. Oo, pero mas malambot siyempre ngayon. Pero noon, dinadaya sa push rod. Paano yun? Paano yun? Yung lever ng preno mo, ganon. Ito yung preno, gumaganon. Ano? Pag andito ka sa gitna, malaki ang travel, siyempre, pero mabigat. Okay. Kahit ihambing mo na lang sa pagsikwat ng kahoy o ng bakal, inilalagay namin sa dulo. Okay. Halos 1 inch lang ang diferensya mula doon sa 5-volt. Kaya pag pisil mo, malambot, malakas. May puwersa siya. Kaya pala nung araw, kahit yung mga hydroback, yung mga jeep na yan, malalambot pa rin ng preno. Oo, kasi nga, dinadaya na lang sa push rod. Okay mga kapatid, yung pinag-usapan natin kanina, yun nga yung ako ay nag-upgrade, ako ay nag-convert. Paano yung mga hindi naman nila ginalaw, hindi naman sila nag-convert? Mahina pa rin yung kanilang preno at matigas. O ito po yung ibang mga pwedeng mangyari. Kailangan po, malakas yung vacuum. No, yung hangin na hihigop doon sa hydroback. Sa hydroback kasi, meron niyang diaphragm. Tapos, yung hydroback, alam niyo po yung malaking bilog na yun na kinakabitan nito, yun po ang hydroback. Ito nakakabit sa hydroback na gano'n, yung malaking bilog, yung cylinder na yun. Ngayon, may diaphragm sa loob nun, at yung diaphragm na yung sealed yun, kapag ka pinasukan mo ng higop ng hangin, okay, mapupuno ng pressure yon, hihigupin niya yon, at kapag ka yun ay tinulungan mo ng pedal na itulak, malambot yun, gawa nga nung may higop ng hangin yun, may saksyon. Kaya kung ang vacuum mo, na nanggagaling pwedeng sa alternator, yung vacuum pump doon, or pwede namang nanggagaling din doon sa makina, may sariling vacuum pump, depende po sa design ng inyong engine, ng inyong braking system. So ngayon, pag humina, pag nasira yon, titigas din ang preno nyo. Kasi nga po, nawawala yung hangin, yung suction, para hilahin yung kanyang diaphragm. Okay? So pwedeng doon ang sira sa vacuum, pwedeng sa hose, or meron pa kasing bulb yun. Okay? Merong bulb yun, may one-way bulb yun, na humihigop siya, pero pagka nawala yung halimbawa bigla kang naputulan ng belt, syempre, titigas ang preno mo. Hindi po. Pagka nag-stop yung vacuum, may natitira ka pa doon kasi hindi siya lalabas. Hanggat hindi mo na itatapak yun, nandun pa yung vacuum nun, nandun pa yung hangin nun. So, yun ang trabaho ng one-way valve. Pero, pwede rin ang sira naman, kaya sumisingaw yun, merong rubber oil seal na parang washer. Doon sa likod nito, yung kinakabitan nito. Ayan. So, ito po kasi, pag ipinasok nyo sa inyong hydroback, may o-ring din dito yan. Ayan, may o-ring siya. Tapos, meron pa po ito, doon sa pinakaloob mismo ng hydroback mo, parang may rubber seal yun. Pag nasira din po yun, sisingaw din po yung inyong hydroback. So, ang mangyayari, titigas po ang inyong preno. May preno kayo, pero matigas. So, paano nyo pong malalaman kung ang may problema ay ang inyong vacuum or ang inyong hydroback? Ganito lang po. Bombahin nyo yung pedal. Okay, bombahin nyo yung pedal. Huwag nyo munang i-start. Nakapatay pa yon. So, bombahin nyo yung pedal. So, titigas yon. Tapos, apakan nyo lang. Pirmis nyo lang. Tapos, i-start nyo. Kapag in-start nyo at hindi lumubog yung pedal, may problema nga po yung vacuum nyo or yung hydroback. Kasi po, hihigop kasi. Pag in-start nyo, hihigop yung vacuum eh. So, dapat pag humigop yung vacuum, lalambot yung inyong preno. Okay, paano kung humigop? Buo yung inyong hydroback, buo yung inyong
vacuum, yung vacuum pump. Pero kung mahina lang yung lubog, kaunti lang, oy, may problema yung matic na yun, may problema yung inyong hydrovac or inyong vacuum. So, nakakabit sa hydrovac. Okay, start. Idle 60. So yan yung basihan natin pag mahina yung vacuum. So kung halimbawa po, okay, hinigop na, ini-start nyo na, humigop, okay siya, pero mahina pa rin ang preno nyo, magche-check naman po tayo niyan kung gaano kalakas yung pressure na inilalabas ngayon ng inyong brake master. So sa pagbi-bleed pa lang po ng inyong gulong, makikita na yan kung mahina yung lumalabas na pressure ng fluid. Diba, nag-bleed kayo sa harap, malakas, pero sa likod, mahina. Hindi rin po pwede yun. Dapat malakas din ang pressure doon sa likod. So ang mangyayari, kapag mahina ang pressure sa likod, edi syempre, marami kang bomba bago kumapit ang preno mo. Ito pa po, isa pa mga kapatid. Halimbawa, yung inyong sasakyan ay hindi naman all-wheel disc brake. May brake drum kayo sa likod. Ngayon, yung brake shoe, kapag yan po ay lumalayo ang adjustment doon sa brake drum, dahil napupudpud na, hindi na gumagana yung automatic brake adjuster nyo. Yung automatic brake adjuster, every time na inaapakan mo yung preno, ina-adjust niya rin yun ng automatic kung napupudpud na yung brake shoe. Kung halimbawa, hindi na gumagana yun dahil stock up na, nalubog sa baha, hindi nyo pinalinis, hindi nagagana yun. So habang napupudpud yun, lumalayo siya dun sa brake drum. At pag apak mo ng yung pedal, hindi makuha ng isang apak kasi nga malayo yung lining mo doon sa brake drum. Samantalang yung disc brake mo sa harap, talagang nakalapat sa rotor yun eh. Pero yung brake shoe, hindi. Dahil nga lumayo na siya, napudpud na. So ang mangyayari, mapapansin nyo, kapag inaapakan nyo ng binobomba nyo, halimbawa, 3 bomba kayong ganun, saka lang kumakapit ng malakas ang preno nyo, yun na po yun. Yung likod na brake shoe nyo, malayo na ang adjustment. At hindi na gumagana yung inyong automatic brake adjuster. So, mangyayari, mahina din po ang preno nyo. Walang isang apak. Kailangan binobomba pa. Ito pa isa. Kadalasan po, yung ating mga caliper sa harap, nag-i-stack up yung slider. Yung caliper slider. Nag-i-stack up yan. So, pag nag-i-stack up yan, yan yung pwedeng kumakabig kayo sa kaliwa or sa kanan. Kasi nga, hindi nag-move ng maganda yung iyong caliper. So, yung caliper clamping force niya, minsan hindi pantay. Or, mas nauuna tong pumreno kasi nga dikit na siya. Ito namang isa na walang problema, maglalaro pa lang, didikit pa lang pagka pinrenohan mo. Kaya itong dikit na, halimbawa ito sa kanan, kumakabig kayo sa kanan. Kung halimbawa naman sa kaliwa, kumakabig sa kaliwa. So, ayan. Isa po yun. Eh, meron naman ganito. Hindi, sir, naipacheck ko na. Pinakalas ko na yun. Okay naman. Wala, hindi stack up. Pero kumakabig pa rin ako sa kanan. Baka naman nga po, mahina yung buga ng fluid mo. At ang may problema naman, yung brake hose. Okay? Yung brake hose po kasi, ang ginagawa ng ibang mga mekaniko dyan, iniipit ng vice grip. Para kapag ka po kayo ay nag-repair, halimbawa, ni-repair yung inyong caliper, iniipit nila ng vice grip para hindi tumulo yung fluid. Ang problema, nasisira yung rubber sa loob. Pag nasira yung rubber sa loob, babara. Kaya pag nagpreno ka, mahina yung pressure dito naman sa kabila, normal. Kaya naiiwan. So pag naiwan naman ito, yun po ang mangyayari. Kung saan yung malakas ang kapit ng preno, doon naman yun kakabig. Mga kapatid, ito pa isa. Siguro minsan, napapansin nyo, yung brake fluid nyo, bumababa na. Okay, nandito na halos sa pinakababa. Ang gagawin nyo, maglalagay kayo ng brake fluid. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, dapat ginagawa nyo yun. Kasi pwede pong may tagas ang inyong brake fluid or manipis na lahat ang inyong brake linings mula sa brake shoe hanggang sa brake pads. Hindi po makakatulong at hindi safe na maglagay kayo ng fluid kasi po, pwedeng magbakal sa bakal na yung inyong preno. Mauubos yung lining, mag-grind na yung bakal sa bakal na yon at pwede pa kayong masunog. So isang palatandaan, kapag ka nauubabawasan ng fluid nyo, mga kapatid, numinipis na ang inyong mga brake pads or brake shoe doon sa likod kung kayo ay naka-brake drums. So, hindi po advisable na maglalagay kayo ng fluid, dapat ipacheck nyo. Kasi ang isa pa pong magiging problema doon, nahanginin din yung inyong brake master. Kasi nga,
pwedeng nauubusan to ng fluid kapag kayo ay paakyat kasi kaunti na nga eh. Ayan. So, mauubusan ng fluid yan. Halimbawa, paakyat kayo o kaya pababa kayo. Yung isang portion na to dito, walang papasok na fluid pag namreno kayo. Aba, mawawalan kayo ng preno. Hindi po ba? Kaya nga po, kapag ka napansin nyo na nabawasan kayo ng fluid, unti-unti, nababawas yan, numinipis na po ang inyong brake shoe. Delikado po yon. So, magdadagdag po kayo ng fluid, hindi po advisable. Dapat ipacheck nyo. Kung kaya nyo pong i-DIY, tanggalin nyo po ang mga gulong nyo, silipin nyo ang inyong mga brake pads at ang inyong mga brake shoe. Mga kapatid, sa rear brakes na nakadrum, release nyo ang inyong handbrake, iangat nyo ang dalawang gulong nyo, paikutin nyo ang gulong. Dapat freewheeling siya, pero hindi naman yung pag inikot mong ganun para ka nag-iikot ng roleta. Hindi po. Paikutin nyo yung gulong, na parang medyo may sayad ng konti yung, mapapansin nyo, parang may kumakaskas ng konti yung brake lining. Kasi hindi naman perfect talaga na makukuha yung lapat nun eh, doon sa brake drum nyo. Kasi nakaganyan po yan. Okay, half circle yan. So may portion na yun dito nakakapit ng konting-konti lang. Kaya yung kapit na yun yung mararamdaman yung parang nagpapabagal ng konti doon sa ikot ng inyong gulong. Pero pag talaga naman pinersa nyo ikutin, malambot siyang ikutin. Huwag po yung mahirap ikutin. Pag mahirap ikutin, nakarelease ang handbrake, mahirap ikutin, aba, baka po stock up nga yung inyong adjuster at siya po ay nakatukod. So, ganun yung tignan. Pagka inikot nyo, sobrang bilis ang ikot, napakalayo na po ng adjustment nun. Importante po yun, mga kapatid, yung mga nagdi-DIY. Yun namang sa brake pads, kapag po talaga mga na around 10 millimeters na lang yung inyong brake pads, yung lining, palitin na po yun. Palitin na. 10 millimeters, hindi na po yun safe. Pwede siya mag-break, pwede siya matanggal, at masunog na po ng tuluyan, magbabakal sa bakal na po yun. Puntahan naman natin yung clutch. Sabi po nila, kapag daw matigas ang clutch nyo, magpalit daw ng secondary slave. Ito po yun. So ito po yung secondary slave. Ang sabi nila, lakihan daw yung secondary slave. Para daw po lumambot. Hindi po totoo yun. Lalo pong titigas yan. Ang mangyayari nga lang yan, pag ito nilakihan mo, dadami yung fluid dyan, kayang-kaya naman niya talagang itulak yung fork dun eh. Kahit mali ito, kayang-kaya niyang itulak yung fork eh. Pero, magpapabigat ng pedal mo, yung dami ng fluid na yun, itutulak ngayon ng pressure ng yung primary, titigas ang clutch mo lalo. So ngayon, ano po ang dapat gawin mga kapatid? Ganito muna. Kailangan, kung dati ng mga hindi matigas ang clutch mo, nagpalit ka lang ng panibagong clutch assembly dahil yun nga po talagang unang-unang mapapansin mo kapag ka numinipis na ang lining mo, nabawasan na ang pressure plate mo, nabawasan na rin yung kapal ng flywheel mo, pati yung diaphragm, yung mga fingers noon, nagkakaroon na ng konting hukay, may mga nababawas na doon. Sabi nga natin sa mga vlogs natin, millimeter lang ang mabawas dyan. Sa bawat isa na component na yan, magkakaroon ng epekto in general, titigas ang clutch mo. Malaki na yung nabawas, titigas yung clutch mo. Ngayon, dapat pag bumili kayo ng clutch parts or components, dapat kung ano yung original na size, na specs niya, no? Yung kanyang geometry, dapat makuha nyo yun. Hindi pwedeng hindi nyo makuha. Kaya pag magpapalit ng clutch, dapat meron po kayong caliper. Talagang susukatin nyo yun. Kung halimbawa ang binili nyo ay OEM or original replacement. Ayan. So ngayon mga kapatid, kapag kayo na okay na lahat, o original na nga yung naikabit mo, pero nagpa-repaste ka, syempre may bawas yung na-repaste doon sa flywheel mo. Halos minsan, mga 2 millimeters yung nababawas. O di may bawas na yon. Kaya yung simpleng magic washer, nakakatulong. Kasi inaangat mo, inilalapit mo yung fork doon sa flywheel depth. Sabi niya, yung lalim ng flywheel mo, umatras ng 2 mm, abante ka ng 2 mm. So, nandun ka ngayon sa original specs. Doon sa original geometry. Kaya lang yung iba, kadalasan po talaga. Halos ito ang nagiging problema. Yung release bearing na nabibili nila, hindi parehas. Yung iba, mas maigsi yung release bearing. Kung ito yung lapad ng original, yung nabibili nila, ayan, hindi siya malapad. Dapat po makuha yung tamang-tama na yun, mga kapatid. Kasi nga, millimeter nga lang po ang mabawas doon, titigas na eh. Kaya po, ang mangyayari doon, titigas talaga yun kasi lalayo eh. A-adjust ngayon yung ano mo, yung fork mo. So, ang mangyayari, pag umadjust yung fork mo, mag-iiba ngayon
yung leverage nun. Di ba? Parang ang nangyari kasi, gumano na kagad yung fork mo. So mag-iiba ngayon yung leverage nun, hindi na siya pantay. So ang ginagawa natin, nilalagyan ngayon natin ng washer. Paano kung malaki na po yung nabawas? Nagbawas ka na sa flywheel dahil nag-repace. Mali ang yung release bearing. Ang laki na nabawas. No? Sabihin mo kung 2 to 3 millimeters yung mali o 2 millimeters plus 1 millimeter doon sa flywheel, 3 millimeters na yon. Tapos maglalagay ka pa ngayon ng washer na 2 millimeters lang, hindi kakayanin. Hindi naman po pwedeng sumobra yung magic washer. Kasi pag sumobra naman yung magic washer, tatama naman siya doon sa katawan ng pressure plate. Kasi inabanti mo ng todo. Hindi po pwede yun. Kaya po ang magic washer natin, hanggat maaari, 2 lang, 2 millimeters, okay na yun, sapat na yun. Or 2.5. Pag sumobra pa doon, delikado na yun. Pwede siyang sumayad, pero pag 2.5 millimeters na matigas pa rin, may mali sa pyesa po nun, mga kapatid. Pwedeng mali ang pressure plate, pwedeng mali din ang release bearing. Kaya ganun ang nangyayari, tumitigas dahil may maling pyesa. Paano kung tama na? Di ba? Tama na lahat, naibigay na po yung tamang pyesa galing na sa kasa, ibinigay natin yung chassis number sa kasa, pinadalan tayo ng pyesa, ito yung tamang pyesa mo. Di ba? Para sa model na yan, kinuha namin yung chassis number mo. Matigas pa rin. Meron mga ganyan sasakyan, lalong-lalo na po yung mga Isuzu D-Max na manual. Matigas talaga. Ay, D-Max na ang clutch nun, natural matigas eh. Kaya yun, dinadaya ko na lang sa pushrod. Pushrod ng pedal. Yun nga, itataas ko ng konti yung pushrod. Ngayon, bahala na akong mag-align doon. Ma-off center yun sa master eh. O di, gawin mo na lang ng paraan na sumentro siya. Lalagyan mo ng tenga. Oo, lagyan mo tenga. Kahit na bago, pagbili mo nun, matigas talaga ang clutch niyan, karamihan. So ano i-adjust natin? Doon na tayo sa pedal. Okay, halimbawa, ito yung pinaka-inaapakan mo sa pedal, mga kapatid. Kaya gigilid ko. Tapos nandito ang push rod. Okay? So kapag ka ito ay inaapakan ko, ayun yung push rod. Kuha ko ng caliper dito. Ayan. Okay. Ito ngayon yung push rod. Yung push rod, yun ang tutulak doon sa primary ng master mo, sa clutch master. Itutulak niyan ganun. Okay? Paano nga? Matigas pa rin. I-adjust ngayon namin yung kabit nitong push rod. Tataas namin ganun. Pero hindi ko itataas yung push rod. Maglalagay ngayon ako ng ganito. Maglalagay ako papabricate ako ng mounting na ganyan. Ito yung push rod. Kung halimbawa, ito yung dating push rod, wala yan. Maglalagay ngayon ako ng butas dito. Dito ko ikakabit yung tornilyo ko sa pedal. So, ganun na siya. So, ang tendency niyan, tumaas yung push rod mo ng ganun kataas. Pero, yung lumang mounting ng push rod, pag inilagay mo, pag ginanon mo, tatagili dyan. Hindi pwede kasi pag bumasok ng ganun yan, sasayad doon yan sa pinakalabi ng iyong cylinder. Yung master, yung primary. So, dapat, ito, nilagyan ko ngayon yan, nag-fabricate ngayon ako ng tenga dyan. Okay, naglagay ako ng butas doon. So, dito na ngayon siya nakakabit na dating dito. So, ganun ang mangyayari. Lalambot po yan. 100%. Baka nga masobrahan pa kayo sa lambot eh. Pero yun, may calculation din po yun. Pwede nating i-calculate yun. Yung karamihan ng mga coaching manual ngayon eh, bakit ang titigas ng clutch? Kung alin pa yung mga modelong manual na kotse? Yung mga old model kasi noon, mahaba yung pedal, yung arm ng pedal niya mahaba. Siyempre mahaba, malakas yun. Malambot yun. Yung mga modelo ngayon, palibasa, compact na. Wala na halos paglagyan. Maiksi ang pedal. Maiksi yung arm ng pedal. Kaya ang mangyayari nun, dadayain na lang natin, kagaya ng ginawa natin, Honda ba yun o Vios, na itinaas natin ng konti yung push rod. Lumambot naman masyado. Para na raw siyang walang tinatapakan. Totoo naman yun. Pero tip na lang, kung i-adjust nyo po yan, mga 1 cm lang, sobra na yun. Mula doon sa dating butas, 1 cm lang. At gagawin nyo po talaga, maglalagay kayo ng tenga dito. Ganon. Huwag nyo pong pipilitin na nakaganon kasi nakasayad yan. Pagka namreno kayo, tinodyo nandiyan, sasayad po yan dito. Sa labi nito. Sasayad dito sa labi nito. Kasi ito, wala kasing push rod niyan. Gaganon po yan, mangyari gaganon yan. So ito po mga kapatid, pagdating sa clutch, ito po yung tinatawag nating law of leverage. Halimbawa, ito po yung pivot ball. Ito, pivot ball.
Ito yung ating fork. Ito ngayon yung ating release bearing, pressure plate, lining, at flywheel. Dito ngayon yung push rod. Okay? Pag tulak ng push rod, gumaganon po yan. Okay. Gumaganon yan. Ngayon mga kapatid, halimbawa, napudpud na yung lining, napudpud na, nabawasan na yung pressure plate, nabawasan yung flywheel. Ang tendency po, syempre, babang konting ganun to. Tapos yung mga fingers ng pressure plate mo, medyo na gano'n na rin, bumao na rin, bumaba na. So yung dating fork na nakaganito, dahil may nabawas, gumano na. Pumantay na. Sabi nga po natin, kapag ka nababawasan yung mga pyesa na yun, tumitigas nagpapatigas siya. Kaya ang mangyayari po, kapag ka nagpalit ulit kayo ng mga bagong pyesa, ay bumabalik siya doon sa original niyang geometry. Babalik siya ulit na kaganon. Paano nga po? Nag-replace kayo sa flywheel. Ang mangyayari, kung nag-replace kayo sa flywheel, hindi niya na maibabalik yung kung ilan yung nabawas doon sa flywheel. Paano kung numipis nga rin yung inyong, mali yung nakuha yung release bearing? Ang mangyayari po, nabawasan, parang ang dating nabawasan, nakaganon siya. So pag inapakan nyo ngayon yung inyong pedal, parang wala na ngayon to sa tamang posisyon, yung inyong fork. Yan. So tumitigas po siya in a way, kasi yung sinasaksakan ng release bearing mo dito, kapag hindi pantay, yung galaw niyang ganon, magkokos din niya ng konting friction. At yung konting friction na yun, nagpapatigas din po yun. Kasi nga po, wala po sa level yung inyong fork. So dapat maibalik yung tamang posisyon niya, yung tamang geometry. Dapat medyo nakaganyan siya. Para pag-apak mo, nandoon talaga siya sa tamang level. Yan. So mawawala yung friction kapag umaangat at bumababa yung tumutulak yung release bearing. Kaya po yan, nilalagyan namin dito ng magic washer para umangat ulit siyang ganon. At ito naman, babangga siya doon sa release bearing. So, ang tendency, gumanon siya. Hindi pwedeng nakaganon na kasi nga numipis na to. Hindi pwedeng nakaganyan. Titigas po yan. So, dapat medyo nakaganyan siya para pag-apak mo, di ba? Konting pwersa lang, gumagalaw na. Hindi katulad yung nakapantay ng ganyan. Pag inapakan mo, mabigat na yan, edi syempre, titigas yung clutch mo. Tapos ito, sumasayad pa. May friction. Kaya nga po pag nagtatanggal kayo ng gulong diba? Gusto nyo ganun. Hindi pwede yung ganun. Matigas yun, mabigat yun pag magtatanggal ka ng gulong. Kung halimbawa kahit lagyan mo ng yung tie wrench mo, medyo hinabaan mo, dapat medyo mataas pag ganun. Pero kung nandito ka na sa baba, matigas yun. Ganun lang po. Yung ating tinatawag na law of leverage. Pagdating po sa clutch natin. Dito naman tayo sa pangatlo, natatalakayin natin. Bakit umuugong yung differential nyo? Hindi nyo naman nagagamit. Di ba? Hindi ko naman madalas gamitin yan mabuti pa yung sa kapitbahay ko. Miya't maya, araw-araw ginagamit, hindi umugong differential. Ako, minsan, uuwi ako ng probinsya, 1 buwan ako doon. Hindi ko naman ginagamit, pero ngayon, umugong na differential ko. Ito po yon. Kung meron kayong yung compressor ng hangin, tignan nyo po, buksan nyo yung ilalim, may drain yan. Tignan nyo kung may lalabas na tubig. Pag may lumabas na tubig, mga kapatid, dahil yun nga ay nag-iipon ng moisture sa loob yun. At magkakaroon ngayon ng tubig na makukuha. Oxygen naman, kasi may oxygen Pag may oxygen, may tubig. Okay. Yung differential, pwede rin siyang kalawangin. Pwede rin. Hindi naman pwedeng walang oxygen. May hangin din sa loob yun May breather nga yun Tapos moisture niya pag nalalamigan. Tapos, yung pyesa natin, yung mga pyesa ng mga makina, madaling kalawangin. Kagaya nung disc brake sa unahan, mapapansin mo, sprayan mo ng tubig ngayon, bukas ng umaga may kalawang na. Ganun kadaling kalawangin yung pyesa. Ngayon yung differential niya, ang gear oil na nakababad, kalahati lang Yung kalahati nun, hindi naman nakababad sa langis, in-stock mo ng ilang buwan. Merong natural na magkaroon ng konting kalawang, gagaspang. Kaya pagtakbo mo, umuhugong. Kasi gumaspang Pati yung mga bearing mo, kinalawang. Kalamitan nga pala ng differential na umuhugong. Wala sa gear, nasa bearing. Sa bearing. Kasi nga walang grasa yun Oo, bearing lang ang kalimitan nagsisisira. Huwag yung talagang durug-durug na yung mga ngipin Hanggat buo yung ngipin, hindi iingay yan. Ang umiingay yung bearing. So, kaya dapat palitan nyo lahat yung bearing yan. Wala nang hugong yan. Yung anong pangarap mong mabili? Bili tayo. Anong pangarap mong bilhin?
ano tayo ngayon, mag-convert tayo ng electric naman. Pag-aralan natin electric. Sana dumating na yung order mo. Oo, kasi ang darating na panahon, mawawala yung gasoline, electric na lahat eh. Kailangan advance tayo, makuha na natin kaagad yung electric nila. Mahal eh. Yun lang, talagang kailangan mangapital bago ka matuto. So kailangan natin ng financier talaga. Ang financer. Eh, yung anak ko naman tapos na ng IT yun, makakatulong sa atin yun. Yan ang magtatayo ng ating mga electronic, no? Yung mga anak natin, sila magtatayo. Sila na. Eh, isang anak mo, engineer. Dalawa na yun, next year, dalawa na yun. Magsasama na sila, tsaka yung IT, di computer, tsaka yung mechanical engineer. So yun, mga kapatid. Mag-aaral na lang tayo sa kanila. Na-miss nyo tong kumpare kong to. Wala, dami namin ginagawa. Kape muna tayo. Ngayon, yun, napaka-importante nung tinalakay niya sa inyo, yung tungkol sa preno. Maraming namumroblema dyan. Kaya kung pupunta kayo sa amin at pedal lang ang ayusin namin, walang problema. Tara, magkita-kita tayo. Baguhin natin ang pedal. Sige, invite mo sila, Chief. Sige, punta lang kayo dito. Welcome.